Diri na putang dapita. Diri sa Bahaya Duck Farm in Barangay Subasta. Mo ni ang farm guys nga very ideal no, sa mga mag-start no, dili kayo mahal, no, dili kayo high cost ang iyahang maintenance because this is lapag type. Okay? So, as you can see, dito po yung painuman sa labas ho. Centralize ho yung kanilang drainage. Yan po. Ito po yung farm dito ni Ceres Bahaya. Okay? Ito yung sa harap. Ito yun. Naka-picture out ho. Ito, bali yung harap. Sa harapan po ng kanilang bahay ng itik. At i-scroll natin. Ito po yung, for example, sa likod na banda. Good morning, it's me, Lee Songki from Davao City, ito Farming Davao. For today's video guys, ay syempre yung ating pag-visit po again dito po sa farm ni Ceres Bahaya. Ito po para sa inyo, this is July, dated today July 1, 2026. Now, bagong sit up, pero yung aming facilities, ito, ang Ceres, ito yung pinaka-entrance ho, nandito po yung fixed. Ito po yon, itong tinatayuan ko ngayon is dito po yung pinaka main. Meron ho siyang biosecurity. No? Ibig sabihin po lahat naman ng mga livestock, meron hong kailangan po yan. May disinfect na area before pa makapasok dito po sa pinaka farm para po sa maiwasan yung mga viruses dito po sa kanilang siyempre livestock. No? Again, ito po yung pinakaunang receiving area. And, of course, ang good news, meron hong pang-open receiving, no? Meron hong whiteboard nandyan. Okay? Dito po magsiseminar si Ceres, dito po mismo sa ating tinatayuan. Palagi hong nakapumunta dito pumupunta ho dito si Doc Rene Santiago, no? Dito po sa farm kasi ho ay tayo po yung si Ceres po yung pinaka-partner po ng BAI po sa Bureau of Animal Industry Quezon City, Chaong Quezon, and kami ho dito sa Mindanao, dito sa Barangay Subasta. Sa farm po ni Ceres Bahaya and Ma'am Roselyn Bahaya po yung kanyang farm. Dito lang ngayon ma-picture kasi ho na-picture ko na sila po before. So, ito lang muna yung kanilang farm. And bakit ako nandito? Kasi po ako yung nagbablog, siyempre naman. At ako ko, ang assign ko dito, marketing and hatchery. Yan, ako po yung nagpapisa sa mga napoproduce na itlog galing ho sa parent stock. Ako po yung nagpapisa sa mga if-one to produce again sa mga eggs sa mga farm, no? Mga egg production for egg purposes na binibili ho ni Ceres sa mga farms para magiging gawing balot. Okay? So kami ho dito sa Davao guys, meron ho kaming system. Share ko lang sa inyo, kahit na sa social media, isa lang ho nagbabalot namin dito. Hindi ho kami kusang naggagawa ng incubator para ho maiwasan ho yung competitors, no. Kumbaga, iisa lang yung lalonin namin yung production ng itlog nyo everyday. Talagang meron hong market, no. Coordinated ho yung pag-alaga nyo ng itik. Let's say for example, ikaw nag-aalaga ka ng 500, kailangan ho yan coordinated ho yan sa bumibili ng itlog. Kasi ho po yung bumibili ng itlog galing ho sa inyo, ay yun po yung magbabalot. Yun yung mag-i-incubate. Sila na ho yung nagdi-dispose ng itlog na balot na, okay, na-incubate na doon po sa market. Meron ho silang market. Kumbaga, meron ho kaming sariling market dito. Okay? Kami ho dito ay nabubuo, meron ho kaming tinatawag association, DASEPA. Isa mga holder ho to ng Itik Pinas dito po sa Davao City o Region 11. Ako ay isang hatchery lang at sila ho yung nagpo-produce ng mga fresh egg
so that magiging balot doon po sa sa exhibition po ni Ceres sa kanilang facilities. Alright, so dito tayo. Okay, so exclusive ho tayong nagbablog dito nang sa ganun at least ma-update ho kayo sa bagong setup naman dito. Of course, again, dito po ito yung dito. Dito ho guys, meron ho kaming guest kanina from Sarangani province at hindi lang namin pwede itong ipakita sila kasi siyempre naman mga VIP po to sila guys. VIP. Very indigenous people. Hindi, VIP yung mga, mga milyonaryo na mga takay. Alam nyo na, no? Katulad din sa inyo mga milyonaryo guys. So, shout out sa lahat po na panood sa ating video. Nakapanood ho sa buong mundo, o sa mga seaman, no? Mga OFW, lahat yan, iba-ibang kung saan ho kayo naroroon. Isang asa mo na butang guys, shout out, no? Iniimong lingkod, o yung lingkod, lisokit guys. So, itong video na to para sa inyo. Sa ganun, makapag-encourage naman na hanggang ngayon, nandito kami sa Itikan pa rin, no? Almost 2 decades na ho kami dito sa Itik. Okay, hanggang ngayon, o ipapatuloy pa namin yung aming industry. Okay, tara, let's go. So, ito yun ay may pathway. Bali ho guys, ang aming gamit dito, ang gamit namin dito na feeds ay sari-manok. From Yunako. Sari-manok, baka naman. 1 year ko na tong, almost 2 years ko na tong ginagawang baka naman. Alright, hindi ako bayad sa sari-manok ha, tandaan nyo yan. Mahala kayo kung anong feeds gamitin nyo. Tara guys. Pero ang good news namin dito, kahit hindi feeds ang binibili nyo na same brand na nirecommend ko, pwede pa rin kayong makakuha ng ducklings. Okay, so wala ho siyang jurisdiction, wala siyang boundary. Ito yung setup. Nakita natin. Ay, kayo na lang balang magbasa dyan guys. So, production, and yun ang building na nauna, yan. Ideal, A-house po to guys, A-house. So, meron siyang ang pen niya, number 15. Number 15 to to. Breed niya cross, big sabihin, hindi ko alam yung anong cross. Kaki male 15, black 150. Hindi ko lang alam kung anong, sila na yung bahala sa breeding. Basta akin dito lang ako sa pagpo-promote. Taas na ng kundi. By the way, since ito yung aming setup, maraming nagtataka baka mainit. Yes, mainit po yan mainit po yung klima doon sa mismong area nyo. Right? Pero dito po sa amin, medyo mataas-taas naman. Hindi naman siya palaging nandyan sa loob. Buong araw, nakalabas po yung mga itik. Papasok lang yan sila pag alas 4 ng hapon. So, pwede na siya. Malamig naman na ang gabi. Ang humid naman kasi bababa na yun. Diba? So, mas malamig. Okay? Mas madali din siyang i-maintain. But I'm not saying po na ito yung gagayahin natin. Ang good news ho, na modify ni Ceres, ito na yun. Tara. Ito yan. Hello. Ay, meron hong bagong ito na yung weeks old. 1 month yata yan. Okay, nakita mo lang. Sige boy, atas konti. Yan comes na. Maintain. Alright, sige, hanggang dito tayo. Maintain lang tayo hanggang ka dyan. Alright guys. Itong buong area na to guys, I'm sure, no? Correct me if I'm wrong, siguro nasa 1/4 hectares to. Right? Hindi ko alam kung gaano karami ang itik dito, pero sa aking kuan lang, nasa mga
hindi ko lang siguro kasi hindi ako sure po ilan ang number of heads na nandito. Now, ang sure ko lang dito ay ito yung setup. Okay? So, naka-slope tong area dito guys. Ibig sabihin, naka-slope. Ang maganda ho sa ganun, wala ho pong mai-stagnant na water. At syempre, pangalawa, naka-crush stone po siya. No? Meron siyang bato, mga bato-bato. Ito yung bagong building kasi ho, yun nga, bago sa paningin natin, bagong setup to na maliliit na version na pwede niyong palakihin. No? 50 square meter, meron ho siyang 20 o 15 na female. Ito yung breeder. At ito yung sa loob. Yan. Sa buong area niya, yung sukat, diba, 1 square meter man yun, dapat sa itik. Sa 1 square meter is dapat meron ho siyang 4 na itik. No? Ngayon, hinati ho yan. Yun yung may bubong. Meron siyang 50% ho din po yung parang meron siyang open space. Wala siyang bubong, no? O sa Bisaya pa, wala siya atok, no? Unya, sa likod naman po, ito, no? Meron siyang steel matting. Katulad dito. Yung pinaka makapal na steel matting. Ay, ganun mo dito. Bahala dito makita. Okay, steel matting ha. Ito, itaas lang. Maintain. Steel matting. And then, ang pabahay niyan, yan. Meron ho siyang swimming pool. Yan po. So, bali yan guys, ang pinakaharap. Kumbaga, yan, pakita mo na. Pakita natin. Yan. Sige. Ito na yung pinaka-entrance. Sige, ako tayo na maghawak ng camera para ma-explain natin. Alright. So, ito yung entrance. Siyempre, entrance po yan. Pero ang good news, wala po yung fee. No, iba may entrance tapos may fee pa. Hindi tayo makapasok. So, dito tayo sa entrance, no fee. Alright. Dito lang, oh. O, diba? O. Tulad yan, o. Nakikita nyo yan, o. Pasok. Okay. Tayo. Pagmasdan nyo to guys, o. Slope. O, yan naman, yung harap. Ito yung konti, centralize ho yan, o. Isagad nyo ho, kung meron ho kayong area, no? Isagad nyo sa pinakadulo ang bahay ng itik. Para pang expansion nyo, hanggang papalapit sa entrance. Kasi bawal ho ma-stress ang itik. Okay. So, ito na yun. Oh, dito lang tayo banda sa distansya lang ho tayo. Okay. Yan. Ito yung pinakaharap. Okay. So, yun. May pakainan. Tingnan nyo. Yan, oh. Yan, oh. Sa labas lang ho yung feeder, no? At meron din siyang kuan. Naka-close ho yan pagka kuan. Naka-close ho yan pagka araw. Okay, parent stock to guys ha. Okay, dito na yung kuan. Ito yung drainage. Tingnan niyo yung drainage niya. Yung swimming pool, maliit lang yung swimming pool. I think mga half 2 square foot deep and square. Half ng kalahati po ng 1 square meter. Ayan. At tingnan niyo. Ang tubig dito, ano lang Nawasa or water district. Diba? At yan yung harap, pinakaloob ng bahay ng itik. Ito yung sa likod. Kung ma-picture out nyo, may pintuan po yan. May pinto po. So, dyan siya papasok. O, ganun. Pero nasa sa inyo po kung anong design. Pero for me, ito yung nag-work sa amin. Kasi kung maliit lang ng kuan, maliit na itik, kunti-kunti lang, mas maganda.
na kuan. Ganito na sit up. Craston. Sobrang linis dito guys kasi po ay kami po ang breeder, si Ceres po yung breeder dito. At talagang na-maintain po yung quality. Quality po ng itik, quality po ng ng breeder namin. Oh, di ba? At ito by the way, ito po yung drainage pinaka-kanal po dito. Oh. Oh, di ba? Atas tayo ng konti. Oh, yan. Di ba? Oh. Close na natin. Okay, marami pang kuan dito guys, oh. Lemonsito o kalamansi ba to? Oh. Inog no? Yan. Di ba? And ito po yung aming receiving, no? Receiving area po dito po sa farm ni Ceres. Ito 'yon. Isa dito. By the way, yung mixed balot station guys, yun po yung makikita nyo sa kuan sa mga tabing daan, no? Meron ho yata siyang I think mga kuan dito, mga 15 o may 20 na ho yung kuan nila outlet dito. Sige, ito po yung pinaka yung isang sit up po dito. Hindi kasama dito sa pinaka sa loob ng farm. Ito. Tingnan nyo dito. Pwedeng nasa gilid po yung kuan. Yung nga itik. Doon po sa kuan, kabila. May mga durian. Tingnan, may mga durian din. Ganda ng durian, tinatalian pa. Oo. Nakatali pa yan guys, so para hindi mahulog. Sobrang laki kasi na sit up dito, nasa gitna po yung kuan, mga fruits, durian at lansones. Bali yun, sa dulo yun yung mga itikan. Itik yan yung dito, itik din yan. Itik po yan. Yan, distansya lang ho tayo. Yan, itik po yan. Same yan kanina sa binidyo natin, Yan, maliit. Malaking version lang ito, guys, Yan, centralize. Yan yung pong kwan. Yan po yung imbaka, pinakabudiga ng feeds po. Diyan po nanggagaling yung mga pagmumonitor ng itik. Yan. Diyan tayo, yan yung pinaka-entrance. Meron siyang potbat. Potbat dito. Kung may client, diyan siya papasok. Yan. Tanti po yan. Yan po ang area. Alright, so sana ho nagustuhan nyo ang aming topic o ating topic today, July 1, 2026. Sana guys, nagustuhan nyo again. At maraming salamat po sa panonood nyo palagi. Yung Songkip Vlog and Itik Farming Davao. And syempre, ang ating Facebook, Leo's Songkip. At sa mga gustong mag-alaga ng itik, huwag ho kayong mag-atubili o upload na ho kayo, comment na ho kayo sa ating 0916-312-0833. Yan po yung ating contact number, 0916-312-0833. Marami tayong supply po dito po sa Mindanao. Marami tayong Ipon, Itik Pinas na mga day-old at week-old, Yun po yung ating produkto. At ito yung ating breeder na pakita natin dito po sa Davao. At don't forget, like and subscribe guys sa ating Itik Farming Davao YouTube. Ay, shout out po sa lahat ng nagpanood. Buong mundo, na nandyan kayo, mga Pilipino, sa hindi naman Pilipino, mga kaibigan natin, kaway-kaway naman dyan, kaway-kaway. So, nasa barko, nasa mga iba-ibang bansa.
no? Kung saan sulok ko kayo nandyan, magkaisa tayo, no? Salamat po sa panonood guys, salamat po sa support. Salamat po. Bye-bye guys, bye-bye.